So, hello guys and welcome to my YouTube channel. So, ako pala si Jun, isang OFW dito sa Italy. And guys, meron akong good news para sa inyo. So, kung balak nyo makapunta at magtrabaho dito sa Italy or Italia, ito na ho ang inyong chance kasi magkakaroon ng FLUSI or direct hire para sa taong 2026. Diba, nasabi ko na sa mga nakaraang vlogs ko na hanggang 2028, more than 500,000 foreign workers ang kailangan ng Italia or Italy. So, sa taong 2026, nagbukas uli sila ng direct hire. So, ito na yung chance mo na makapunta at magtrabaho dito sa Italia. So, guys, para sa FLUSI or direct hire para sa 2026, nangangailangan sila ng 164,850 na foreign workers. So, baka gusto mong makapunta dito at magtrabaho, ito na yung chance mo. Diba? Sa sobrang dami ng kailangan nila, baka may chance kang makuha at makapagtrabaho dito sa Italia. So guys, out of 164,850 workers, ang 76,200 doon ay nakalaan para sa non-seasonal workers. So, sa non-seasonal workers, included dyan ang pagiging badante or caregiver or healthcare worker. Kasama din dyan ang domestic babysitter. So, at marami pang ibang non-seasonal worker. So, yun yung kailangan nila na numbers of persons or tao sa non-seasonal worker. Guys, para sa seasonal worker naman is nangangailangan sila ng 88,000 na trabahante. So, pag sinabing seasonal workers, kasama dyan ang agriculture at ang tourism industries. Sa agriculture, kasama yung pagtanim ng mga, of course, agriculture staff, fruit pickers, etc. So, sa tourism naman, kasama dyan ang mga hotel. Kasi guys, minsan yung mga hotel dito is seasonal lamang. Just like pagdating ng taglamig, depende sa lugar, yung ibang hotel is nagsasara. Yan, at magbukas sila during sa summer season. Kasi nga, yun yung time na maraming turista. Kaya yung trabaho sa agriculture at tourism is nabilong sa seasonal workers. Maliban doon sa seasonal at non-seasonal workers, nangangailangan din sila ng self-employed na 650 lang na katao. So maybe including dyan ang mga nagtatrabaho lamang sa bahay, ganyan. What I mean, yung mga online na nagtatrabaho lamang sa bahay, ganyan. Pero hindi naman minensyon nila kung anong uri ng trabaho, basta nakalagay sa numbers of worker na kailangan nila is 650. Guys, medyo late na din ako sa balitang ito, by the way. Para sa FLUSI 2026 or direct hire, nagsimula na pala ang pre-compilation or pre-filing ng mga employer. So, nagsimula ito noong October 23 at magtatapos ng December 7. So, yung mga employer na balak mag-hire ng foreign workers, dapat mag-pre-compilation sila sa date na binigay ng ministry or immigration para mag-file sila doon ng request para sa mga tao na kailangan nilang i-hire. So, yun lamang yung date na binigay from October 23 to December 7, but this is for the employer only. So, doon pa lang sila mag-a-apply. Doon nila malalaman kung okay ba yung request nila or hindi. So, yan yung tinatawag na pre-compilation. So, pag kailangan ng isang employer mag-hire, need niyang dumaan sa process na ito. Sa pre-compilation, so dito mag-fill in ng mga form ang isang employer at magsasubmit ng kanyang mga documents like ready to niya sa isang taon at kanyang residence, ganyan, etc. at iba pang dokumento na kailangan para makapag-hire siya ng trabahador. So guys, do you know na hindi lamang mga Italian ang pwedeng mag-direct hire? Kasama din dyan ang ibang lahi at of course tayong mga Pilipino. So ang unang-unang requirements dyan guys is dapat yung Pinoy na may balak mag-hire dito is naka-Italian citizen.
So, kasi guys, dito, pag naka-Italian citizen ka, pwede ka naman mag-dual passports. Mostly dito naman sa Europa, ganyan. Pwede kang meron ka ng Italian passport, meron ka pang Filipino passport. At another thing is, kung ang isang Filipino is naka long-term residence. So kung siya ay long-term residence, yan yung unang requirements. Pangalawa, dapat mataas yung kanyang ready to or yearly income. So as what I've heard sa mga nababasa ko, nakikita ko, kung ang isang Filipino is pasok na doon sa first requirements, yung pangalawa, dapat nga enough yung kanyang kinikita. So kung yung isang Pinoy na balak mag-hire is single siya, dapat yung income niya at least kung minimum is 22,000 euro and above. So yun yung minimum income ng isang Pinoy na balak mag-hire. So in case na yung Filipino is couples, like mag-asawa, at least yung ready to nila na mag-asawa, combined nakita nila sa isang taon, at least minimum 28,000 euro. So pag naabot na nila yung first at second requirements, is pwede na silang mag-hire ng kapwa Filipino. Usually guys, yan yung ginagawa ng karamihang Filipino dito para madala nila ng legal ang kanilang mga pinsan, kamag-anak, kaibigan dito sa Italy at pasok naman sila sa requirements, yun, hinahire nila at of course, malaking tulong din yun sa kamag-anak nila para makapunta dito sa Italy at makapagtrabaho ng legal. So guys, di ba nasabi ko na yung date ng pre-compilation, October 23 hanggang December 7. So pag yung isang employee is nakapag pre-compilation siya, maghihintay siya kung kailan ang schedule ng click day. At ito na nga, nakita ko yung click date kung kailan. Nakita ko ito sa website ng akoayfilipino.eu. So guys, dito ako nagbabase ng mga latest news na nangyayari dito sa Italia. Ito yung site. So kung gusto nyo din minsan makabalita kung ano nangyayari dito sa mga law, Filipino, good news, bad news, dyan kayo mag-click na site na yan. So ito na guys, sa December 12, 2026, ito ang click day para sa seasonal workers para sa agriculture sector. So ito yon, yung agriculture sector lamang ang pwedeng mag-participate sa click day ng January 12, 2026. At yung sunod is yung February 9, 2026 ay para naman ito sa seasonal workers pa din sa tourism industry. So kung nakahanap ka ng employer sa tourism industries, February 9 yung kanyang click day. So need niyang mag-click day sa date na yon para ma-process ang iyong application. Yan, at yung sa agriculture is January 12. At maliban doon, sa February 16, 2026, again, para naman yan sa non-seasonal workers like domestic, babysitter, or any kind of work as long as non-seasonal workers. Yan yung date, February 16. At February 18, 2026, yan naman yung click day para sa mga gustong or para sa mga employer na gustong mag-hire ng caregiver, healthcare worker, ganyan. So yan yung click day nila. And guys, disclaimer lang, hindi ko ako expert when it comes to immigration and processing ng mga dokumento or documents para makapunta dito sa Italia. Ako lamang ay nagbabase sa mga nababasa ko sa internet or sa mga journal or newspaper dito, mga nakikita kong videos about sa direct hire. Yan guys, disclaimer lang, baka sabihin nyo is mga mali-maling informasyon yung mga binibigay ko, tama ba ito or mali, ganyan. Nagbabase lamang ako guys sa mga nababasa ko sa news, ganyan. Gusto ko lang naman i-share yung mga magagandang balita
sa inyo. So again guys, disclaimer lang, hindi ako related sa immigration or any agencies para sa direct hire. So guys, hanggang dito na lang. Dito na magtatapos yung video ko na to. At again, gusto ko pong magpasalamat sa mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa aking mga videos at mga nag-subscribe, mga bagong subscribers. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. At kung meron kayong katanungan or komento sa video ko na to, is mag-comment lamang kayo dyan sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video ko na to, is i-like at i-share nyo na din. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, is i-hit mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube videos. So guys, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod.